May mga tao talagang sadyang ipinanganak para subukan ang hangganan ng pasensya mo. Yung tipong kahit anong pilit mong maging mabait, sila mismo ang gagawa ng paraan para kumulo ang dugo mo. At dito sa The Lucas, si E.R. Julian Delamerst ang hari ng mga ganoon. Isang tingin pa lang sa kumag na yun, alam mo na agad, may masamang hangin na namang ikot at malamang ikaw ang tatamaan. Dra. Ramirez, bati niya sa akin isang umaga, kasunod ng isang ngiting aso na alam kong may kasamang lason. Nasa klinik ako noon, katatapos lang i-check up ang isang batang babae na may matinding ubo, anak ng isa sa mga janitor namin dito. Ang sipag mo naman yata masyado sa mga charity cases. Halos isuka niya ang huling dalawang salita. Napalunok ako para pigilan ang sarili kong sumagot ng pabalang. Ninisyan ko siya, yung iting plastic na pang-asar din, lahat naman ng pasyente, J.F. Delamerst, kailangan ng tulong. Walang pinipiling estado sa buhay ang sakit, di ba? Tinaasan niya ako ng kilay, yung trademark niyang tingin na parang sinasabing ang chip mo naman. Sa bagay, may mga taong sadyang pangmasa lang talaga ang dating. Anyway, I have actual important patients to attend to mga taong kayang magbayad ng serbisyo ko, hindi yung paawa effect lang. Saka siya tumalikod, parang diring-diri sa hangin na nalanghap niya sa klinik ko. Hay, naku. Kung hindi lang talaga anak ng isa sa mga pinakamalalaking stakeholder ng ospital, tong si Julian, matagal na sigurong may nagtapon nito sa Pasig River. Araw-araw na lang ganito ang eksena. Siya yung tipo ng doktor na tingin sa sarili ay Diyos, at lahat ng nasa paligid niya, lalo na yung mga ihamak na empleyado, ay mga langgam lang na pwede niyang tapak-tapakan. Ako si Dra. Anastasia Ramirez, isang pediatrician. Simple lang naman ang gusto ko, ang makatulong sa mga bata, bigyan sila ng ngiti at pangarap na kahit anong hirap ng buhay, may pag-asa. Siguro nga, medyo idealist pa ako para sa mundong to, pero ito ang nagpapatibay sa akin. Lumabas ako ng klinik para kumuha ng kape, medyo hilo pa sa usapan namin ni Julian. Sa lobby, napansin ko ang isang pamilyar na mukha, pero hindi ko agad matukoy kung saan ko nakita. Isang security guard. Nakatayo siya malapit sa information desk, matyagang nakikipag-usap sa isang matandang babae na halatang nalilito at hindi alam kung saan pupunta. Dito po kayo, nanay, narinig kong sabi ng guard, malumanay ang boses. Saang department po ba kayo? Ihahatid ko na po kayo. Pinagmasdan ko siya. Maayos ang kanyang uniforme, plansadong-plansado. May ngiti sa kanyang mga labi na parang hindi napipilitan. Simple lang pero may dating. Nang iabot niya ang braso para alalayan ang matanda, doon ko napansin ang name tag niya, Oliver. Oliver. Parang narinig ko na ang pangalan na iyan. Siguro sa mga guard na nagbabantay sa parking lot o kaya isa mga nagroronda sa gabi. Hindi ko siya masyadong napapansin noon. Para sa akin, parte lang sila ng ospital, tulad ng mga pader at mga kama. Pero ngayon, habang pinagmamasdan ko siya, parang may kakaiba. May kung anong init ang gumapang sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa kabaitan na nakita ko sa kanya, isang bagay na bihira kong makita sa mga taong katulad ni Julian. O baka naman, dahil sa ngiti niyang iyon, parang may dalang kapayapaan. Napansin niya sigurong may nakatingin sa kanya, kasi bigla siyang lumingon sa direksyon ko. Nagtama ang mga mata namin. Ngumiti siya sa akin, isang mabilis, nahihiyang ngiti, bago ibinalik ang atensyon sa matanda. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko. Hala! Nahuli! Nag-iwas agad ako ng tingin at nagmamadaling pumunta sa coffee shop. Ano ba yan, Anastasia? Parang kang teenager. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng gamit para umuwi, narinig ko ang komosyon sa labas ng EFI. May emergency daw, vehicular accident. Bilang pediatrician, hindi naman ako direktang involved, pero minsan, pag maraming bata ang biktima, tinatawag din kami. Sumilip ako. Doon, sa gitna ng kaguluhan, mga nurse na nagtatakbuhan, mga doktor na sumisigaw ng utos, nakita ko ulit si Oliver. Hindi siya basta nakatayo lang at nagmamasid. Aktibo siyang tumutulong. Nagbubuhat ng stretcher, nag-aabot ng mga gamit sa mga nurse, minsan pa nga, siya pa ang nagpapakalma sa mga kamag-anak ng pasyente na nagpapanik. Hoy, ikaw! Isang pamilyar na boses ang umalinggaw, puno ng otoridad at pangmamaliit.
Si Julian. Nakapamiwang, nakatingin ng masama kay Oliver na nooy inaabutan ng tubig ang isang batang umiiyak habang nililinis ng nurse ang sugat nito sa braso. Anong ginagawa mo dyan, ha? Guard ka lang, di ba? Sigaw ni Julian, dinuduro-duro pa si Oliver. Bakit ka nakikialam sa trabaho ng mga totoong medical personnel? Baka mamaya, makasira ka pa. Distorbo ka lang. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Oliver, pero saglit lang iyon. Huminga siya ng malalim at nang humarap kay Julian, kalmado ang kanyang mukha. Sir, tumutulong lang po ako. Marami po kasing pasyente, baka po kailangan nila ng dagdag na kamay. Dagdag na kamay? Sarkastikong tawa ni Julian. Ang kamay mo para lang sa batuta at pusas. Hindi para humawak ng pasyente. Baka mahawa pa sila sa kung anumang mikrobyo meron ka. Bumalik ka sa post mo. Huwag kang haharang-harang dito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Gusto kong sumugod at ipagtanggol si Oliver. Sino ba si Julian para tratuhin ng ganoon ang isang tao na ang tanging ginagawa ay tumulong? Ang kapal ng mukha niya. Pero bago pa ako makakilos, nakita ko ang reaksyon ni Oliver. Imbes na magalit o sumagot, tumango lang siya ng marahan. Opo, sir. Pasensya na po. Saka siya dahan-dahang umatras, bumalik sa pwesto niya malapit sa entrance ng EC. Tahimik. Nakatayo ng tuwid. Parang walang nangyari. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya, hindi takot, hindi galit. Isang klase ng dignidad. O baka naman pagtitimpi na sobrang lalim. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi siya lumaban? Bakit hindi niya sinagot si Julian? Sa ginawang iyon ni Julian, kahit sino sigurong tao ay magre-react. Pero si Oliver parang baliwala lang. Lumapit ako kay Julian nang gigigil. Delamers, hindi yata tama yung ginawa mo. Tumutulong lang naman yung tao. Hinarap niya ako, umisi na naman. Oh, Ramirez. Palagi ka na lang bang tagapagtanggol ng mga lowlifes? Baka naman may gusto ka dyan sa guard na iyan, ha? Infatuation with the men in uniform, ganon. Humalakhak siya. Mag-ingat ka, Dosi. Baka mamaya, yang mga yan, may mga tinatagong baho. Hindi ko na siya pinatulan. Walang saysay. Umalis na lang ako, pero bago yun, napasulyap ulit ako kay Oliver. Nakatayo pa rin siya roon, hindi nagbabago ang ekspresyon. Pero sa mga mata niya, may nakita akong hindi ko maipaliwanag. Parang may tinatago siyang sikreto, isang bagay na mas malalim pa sa simpleng uniforme ng gwardiya. Habang pauwi ako, hindi maalis sa isip ko si Oliver. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang katahimikan. Ang kanyang pagpapakumbaba sa kabila ng pang-aalipusta. May kung anong bumabagabag sa akin, isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa utak ko. Sino ka ba talaga, Oliver? At bakit parang may kung anong hiwaga sa pagkatao mo na gustong-gusto kong malaman? Kinabukasan, parang may kung anong nagbago sa hangin ng ospital, o baka naman sa paningin ko lang. Mas madalas ko nang napapansin si Oliver. Hindi dahil hinahanap ko siya, kundi dahil parang palagi siyang nandyan. Sa lobby, sa pasilyo, minsan nga, nakakasalubong ko siya malapit sa kantin. At sa tuwing magtatama ang mga mata namin, hindi niya nakakalimutang ngumiti, yung simpleng ngiti niya na parang may dalang konting hiya, pero totoo. Isang hapon, pagod na pagod ako galing sa sunod-sunod na konsultasyon. Papunta ako sa maliit na garden sa likod ng ospital, yung paborito kong taguan pag gusto kong mapag-isa at makalanghap ng sariwang hangin nang bigla siyang sumulpot sa tabi ko. Ramirez, bati niya, medyo nag-aalangan pa. May hawak siyang 2 paper cup ng kape. Pasensya na po sa abala. Napansin ko lang po na parang pagod na pagod kayo. Baka gusto niyo po ng kape? Natigilan ako. Hindi ko inaasahan yun. Sa lahat ng tao, siya pa? Si Oliver, ang gwardiya. Tiningnan ko siya, tapos yung kape. Amoy barako, paborito ko. Paano niya nalaman? Oliver, salamat, sabi ko, medyo nautal pa. Pero huwag na. Nakakahiya naman. Sa totoo lang, gusto kong tanggapin. Sino ba namang tatanggi sa libreng kape, lalo na kung galing sa isang taong ewan ko ba, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Pero may parte sa akin na nagsasabing hindi tama.
Doktor ako, gwardiya siya. May invisible line sa pagitan namin at ayokong tumawid doon. Baka kung ano pa ang isipin ng ibang tao, lalo na ni Julian. Nakita ko ang bahagyang paglungkot sa mga mata niya, pero ngumiti pa rin siya. Sige po, Doth. Naiintindihan ko po. Baka sa susunod na lang po. Tumango siya at akmang aalis na. Sandali, pigil ko. Ewan ko ba kung anong sumanib sa akin. Actually sige na nga. Gutom na rin ako At paborito ko yung barako. Umiti ako, this time, mas totoo na. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha niya. Talaga po, Doth? Tamang-tama, paborito ko rin po to. Inabot niya sa akin ang isang tasa. Sana po magustuhan niyo. Naupo kami sa isang bench doon sa garden. Tahimik lang sa simula. Ako, humihigop ng kape, siya naman, parang pinagmamasdan lang ang mga halaman. Hindi awkward yung katahimikan, parang komportable. Salamat dito, Oliver, ha, basag ko sa katahimikan. Paano mo nalamang paborito ko to? Ngumiti siya. Narinig ko po kayong nag-order minsan sa canteen, Dothie. Sabi niyo po, yung pinakamatapang na barako ang gusto niyo pag stress kayo. Napangiti ako. Ang observant naman niya. Ganoon ba? Hindi ko napansin. Nagkwentuhan kami ng kaunti tungkol sa panahon, sa mga pasyente, sa kung gaano ka-traffic sa EDSA. Mga simpleng bagay lang, pero sa bawat sagot niya, mas lalo akong humahanga. Matalino siya, may sense of humor, at higit sa lahat, magalang. Malayo sa imahe ng isang simpleng tigwardya lang. Maya-maya, dumaan si Julian. Nakita niya kaming nag-uusap. Kitang-kita ko ang pagtaas ng kilay niya at ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya nagsalita, pero parang may ipinahihiwatig ang tingin niya. Nang makaalis si Julian, bigla akong nailang. Sige, Oliver, kailangan ko na palang bumalik sa klinik. Salamat ulit sa kape, ha? Tumayo ako agad. Walang anuman po, Dothie. Ingat po kayo. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang sarili kong nagtatanong, bakit ako nailang? Dahil ba kay Julian? O dahil may kung anong nagsisimulang mamuo sa dibdib ko para kay Oliver, isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan at mas lalong hindi ko dapat maramdaman. Sa mga sumunod na araw, mas naging talamak ang pang-aasar ni Julian. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin kay Oliver. Tuwing makikita niya si Oliver na tumutulong sa mga pasyente o kahit nakikipag-usap lang sa ibang staff, palagi niyang hinahanapan ng butas. Hoy, guard, sigaw ni Julian isang beses nang makita niyang tinutulungan ni Oliver ang isang nurse na itulak ang wheelchair ng isang matandang pasyente. Hindi mo ba alam na bawal kang humawak sa mga pasyente? Baka mamaya, mahulog pa yan dahil sa iyo, ikaw pa ang sisisihin. Trabaho mo, magbantay ng pinto, hindi mag-nurse-nursetan. Lalapit sana ako para sawayin si Julian, pero naunahan ako ni Oliver. Humarap siya kay Julian, kalmado pa rin, pero may tigas na sa boses. Sir Julian, ginagawa ko lang po ang trabaho ko, at kasama po doon ang pagtulong sa sinumang nangangailangan dito sa ospital, pasyente man o staff. At kung may problema po kayo sa paraan ng pagtatrabaho ko, pwede niyo po akong i-report sa supervisor ko. Natigilan si Julian. Mukhang hindi niya inaasahan ang sagot na iyon mula kay Oliver. Sanay siyang lahat ay yumuyuko sa kanya. Pero si Oliver, hindi. Nakatayo lang ito ng tuwid, nakatingin diretso sa mga mata ni Julian. Walang takot. Aba! Sumasagot ka na ngayon, ha? Galit na sabi ni Julian. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kinakausap mo. Hindi ko po nakakalimutan, sir, sagot ni Oliver. Kayo po si Julian Delamers. At ako po si Oliver Reyes, security guard. Pareho po tayong empleyado ng ospital na to, na may kanya-kanyang responsibilidad. Hindi na nakasagot si Julian. Namumula ang mukha niya sa inis. Padabog siyang tumalikod at umalis. Naiwan akong nakatayo doon, hindi makapaniwala sa narinig ko. Ang tapang ni Oliver. At ang talino niyang sumagot. Hindi siya nagpakita ng galit, pero naiparating niya ang punto niya. Lumapit ako kay Oliver. Okay ka lang, tanong ko. Ngumiti siya sa akin, yung ngiti niyang nakakagaan ng loob. Okay lang po, Dothie. Salamat po sa pag-aalala. Mula noon, parang mas lalo akong na-curious kay Oliver.
Sino ba talaga siya? Saan siya kumukuha ng ganoong klaseng tapang at talino? At bakit, sa kabila ng lahat, pinipili niyang manatiling isang simpleng gwardiya? Isang gabi, na-late ako ng uwi. Mag-isa na lang ako sa pediatric ward, tinatapos ang ilang paperworks. Biglang namatay ang ilaw. Brownout. Kinabahan ako. Madilim. At ang tanging dala ko lang ay ang cellphone ko. Hello? May tao ba dyan? Sigaw ko, umaasang may makakarinig. Maya-maya, may narinig akong mga yabag. At isang boses. Dolph? Kayo po ba yan? Si Oliver po too. Nakita ko ang anino niya sa dilim, may hawak na flashlight. Oliver. Buti na lang dumating ka. Nag-brownout yata. Opo, Dolph. Sa buong floor po yata. Huwag po kayong mag-alala, sinabihan ko na po ang maintenance. Samahan ko na po muna kayo. Inilawan niya ang daan palabas ng ward. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang mapansin ang kamay niyang malapit sa akin, parang handang umalalay kung sakali. Naramdaman ko na naman yung kuryente, yung pamilyar na init sa dibdib ko. Oliver, sabi ko, salamat ha? Palagi ka na lang nandyan pag kailangan ng tulong. Ngumiti siya. Trabaho ko po yun, Dos. At gusto ko rin po kayong tulungan. May kung anong ibig sabihin ang huli niyang sinabi. Parang may laman. Pero bago pa ako makapagtanong, bumalik na ang kuryente. Ayan na po, Dosi, sabi niya. Okay na po. Salamat ulit, Oliver. Ninisian ko siya. Sa pagkakataong yun, parang gusto kong hawakan ang kamay niya, o kaya iyakapin siya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ano ba tong nararamdaman ko? Paghanga lang ba to? O higit pa? At kung higit pa nga, ano ang gagawin ko? Siya si Oliver, ang gwardiya. Ako si Dra. Anastasia Ramirez, ang doktora. Pwede ba iyon? Sa pagitan ng mga pasyente, ng mga duty, at ng mga pang-aasar ni Julian, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago sa sarili ko. Ang dating pagkainis kay Julian, napapalitan ng pagkaawa. Ang dating pagkainip sa trabaho, nababawasan dahil sa mga simpleng ngiti at pag-uusap namin ni Oliver. Pero kasabay nito, naroon din ang takot. Takot sa kung ano ang iisipin ng iba. Takot sa kung ano ang kahihinatnan kung hahayaan kong lumalim pa ang kung ano man itong nararamdaman ko para sa isang taong malayong-malayo ang estado sa buhay kumpara sa akin. Pinipilit kong baliwalain. Pinipilit kong itago. Pero sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pagkikita namin ni Oliver, mas lalong lumalakas ang bulong ng puso ko. Isang bulong na nagsasabing baka siya na. Baka siya na ang matagal ko nang hinihintay. Ngunit paano kung mali ako? Paano kung itong nararamdaman ko ay isa lang infatuation, isang paghanga sa kabaitan niya na lilipas din? At paano kung ang pag-ibig na ito ay isang pag-ibig na binaliwala na lang dapat? Ang mga sumunod na linggo ay parang isang sayaw, isang maingat na sayaw sa pagitan ko at ni Oliver. May mga pasimpleng ngitian, mga mabilisang kamustahan sa pasilyo, at paminsan-minsang pag-aalok niya ng kape na tinatanggihan ko pa rin, kahit sa loob-loob ko ay gustong-gusto kong tanggapin. Ang presensya niya ay naging isang konstante sa araw-araw kong buhay sa ospital, isang bagay na hindi ko inaasahan pero unti-unti nang hinahanap-hanap. Pero habang lumalalim ang koneksyon naming dalawa, kahit na sa mga simpleng paraan lang, mas lalo namang umiinit ang ulo ni Julian. Para bang bawat ngiti ni Oliver, bawat mabuting gawa niya, ay isang personal na sampal sa pagkatao ni Julian. At ang galit na iyon, hindi niya maitago. Isang hapon, may emergency sa pediatric. Isang batang babae, mga 6 na taong gulang, ang biglang nag-seizure at nahirapang huminga. Code Blue. Lahat kami nagtakbuhan. Ako ang isa sa mga unang rumesponde. Habang ginagawa namin ang lahat para i-revive ang bata, intubation, mga gamot, naramdaman ko ang tensyon sa buong kwarto. Ang mga magulang ng bata, umiiyak sa labas, pinapakalma ng mga nurse. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Oliver. Hindi ko alam kung paano siya napunta doon, pero nandoon siya, malapit sa pintuan, tahimik na nakamasid. Sa mga mata niya, nakita ko ang parehong pag-aalala na nararamdaman naming lahat. Biglang may sumigaw, kailangan ng extra o 2 tank, bilis. Nagkatinginan ang mga nurse, mukhang nagkakagulo kung sino ang kukuha.
Bago pa man ako makapagsalita, si Oliver na ang kumilos. Mabilis siyang nawala at bumalik agad, dala-dala ang isang oxygen tank. Inabot niya ito sa nurse na pinakamalapit, walang salita, puro aksyon lang. Dahil sa mabilis niyang pagkilos, nagkaroon ng kaunting espasyo para makahinga kami, para makapag-focus sa pasyente. Makalipas ang ilang minuto na parang walang katapusan, unti-unting bumalik ang normal na paghinga ng bata. Stable na siya, sa awa ng Diyos. Nakahinga kami ng maluwag. Nagpasalamat ako sa lahat ng tumulong. Nang lumingon ako para hanapin si Oliver, nakita ko siyang kausap si Julian sa labas ng Nakakunot ang noo ni Julian at halatang may sinasabing hindi maganda. Sino ka para makialam dito? Dinig kong sabi ni Julian, sapat lang para marinig ko. Hindi ito playground ng mga security guard. Ang trabaho mo ay magbantay, hindi maging hero. Baka nakakalimutan mo, ako ang doktor dito, hindi ikaw. Hindi sumasagot si Oliver. Nakatayo lang siya, nakikinig. Pero kitang-kita ko ang pagtiim ng bagang niya. Ang pasensya niya, parang lubid na malapit ng mapatid. Alam mo, nakakainis ka na talaga, patuloy ni Julian, mas lalo pang lumalakas ang boses. Palagi ka nalang umipal. Akala mo kung sino kang magaling. Baka gusto mong ipakita ko sa'yo kung saan ka lang dapat lumugar. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako ng AC. Julian, tama na yan, sabi ko, sinubukang maging kalmado. Tumulong lang naman si Oliver. Malaki ang naitulong niya. Tiningnan ako ni Julian ng masama. Oh, nandito na naman ang abogado ng gwardyang to, Dra. Ramirez, bakit hindi mo na lang aminin na may gusto ka dito? Kaya ka ganyan, no? Pinagtatanggol mo kasi type mo. Namula ang pismi ko, hindi sa hiya, kundi sa galit. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan, Julian. Bastos ka. Bastos. Umisi si Julian. Ako pa ang bastos. Itong alagad mo, baka mamaya, kung ano nang pinaplano sa'yo. Mga tulad niyan, mapagsamantala. Sa puntong iyon, hindi na nakapagtimpi si Oliver. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya nanakit. Humarap lang siya kay Julian, at sa boses na puno ng pigil na galit, sinabi niya, J.S. de la Merst, nire-respeto ko kayo bilang doktor. Pero sana, matuto rin kayong rumespeto ng ibang tao. Hindi porket gwardiya lang ako, pwede niyo na akong tapak-tapakan. Aba! Lumalaban ka na talaga, ha, sigaw ni Julian. At sa isang iglap, nangyari ang hindi ko inaasahan. Itinulak ni Julian si Oliver ng malakas. Napaatras si Oliver, muntik nang matumba. Pero hindi iyon ang pinakamasaklap. Ang sumunod na ginawa ni Julian ang nagpatigil sa mundo ko. Sinuntok niya si Oliver sa mukha. Isang malakas na suntok na nagpatalsik kay Oliver sa pader. Oliver, sigaw ko. Napasubsob si Oliver, hawak ang kanyang panga. Nakita ko ang dugo na tumutulo mula sa gilid ng kanyang labi. Si Julian, parang hayop na nasugatan, humihingal, nakatingin kay Oliver na para bang gusto pa niya itong saktan ulit. Yan ang bagay sa'yo. Para matuto ka. Napatakbo ako kay Oliver. Oliver, okay ka lang? Hinawakan ko ang braso niya. Nanginginig ako sa galit at sa takot. Dahan-dahang tumayo si Oliver. Tiningnan niya si Julian, hindi ng galit kundi ng awa. Ewan ko. Pero walang bakas ng takot sa mga mata niya. Pinunasan niya ang dugo sa labi niya gamit ang likod ng kanyang kamay. Tapos ka na, sir, mahinahon niyang tanong. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Julian. Natigilan siya. Mukhang hindi niya inaasahan ang reaksyon ni Oliver. Akala niya siguro gaganti si Oliver o kaya iiyak. Pero hindi. Dumating ang ibang mga staff, mga nurse at ibang doktor. Nakita nila ang nangyari. Ang ilan, gulat na gulat. Ang iba, halatang sanay na sa ugali ni Julian. Anong nangyayari dito? Tanong ng head nurse, si Yves Dizon, nakararating lang. Bago pa man makapagsalita si Julian, nagsalita na ako. Yves Dizon, sinaktan ni E.F. de la Merst si Oliver. Nanginginig pa rin ang boses ko. Tiningnan ni Yves Dizon si Julian tapos si Oliver. E.S. de la Merst, totoo ba to? He provoked me, depensa ni Julian. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Hindi yan totoo, sabi ko. Nakita ko ang lahat.
Si Julian ang unang nanakit. Si Oliver nanatiling tahimik. Nakatayo lang siya doon, parang isang matibay na puno na hindi kayang matinag ng anumang bagyo. Ang dignidad niya, buong-buo pa rin, kahit na may pasa na siya sa mukha. De la Merst, sumama ka sa akin sa opisina, sabi ni Empress Dizon, seryoso ang boses. Oliver, pumunta ka sa ihihe, ipatingin mo iyang sugat mo. Ramirez, kung pwede, kailangan ko rin ang statement mo mamaya. Tumango ako. Si Julian, padabog na sumunod kay Empress Dizon. Naiwan kami ni Oliver. Lumapit ako sa kanya. Oliver, halika na sa EUC. Tumingin siya sa akin. Umiti siya, kahit na halatang masakit. Salamat, Dosi. Pero okay lang ako. Maliit na bagay. Anong maliit na bagay? Hindi ko na napigilan ang luha ko. Nakita mo ba ang ginawa niya sa'yo? Hindi yun tama. Hinawakan niya ang kamay ko. Isang magaan na hawak lang, pero parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Dosi, huwag na po kayong mag-alala. Sanay na po ako. Sanay na siya. Anong ibig niyang sabihin? Sanay na siyang masaktan? Sanay na siyang maliitin? Hindi ko maintindihan. Ang Oliver na kilala ko, yung matapang, yung hindi nagpapatalo kay Julian sa mga argumento, bakit ngayon parang hinayaan lang niya? Bakit hindi siya lumaban ng suntukin siya? Pero higit sa lahat, ang mas tumatak sa isip ko ay ang paraan ng pagtayo niya matapos siyang masaktan. Ang pagharap niya kay Julian na walang bakas ng takot. Ang dignidad na hindi nawala kahit naduguan na ang labi niya. May kung anong nagsasabi sa akin na ang insidenteng ito ay hindi lang simpleng away. May mas malalim na dahilan. At ang Oliver na nakikita ko, ang Oliver na pinagtatanggol ko, ay hindi lang isang ordinaryong security guard. Habang tinitingnan ko siya, habang nakikita ko ang pasa sa kanyang mukha at ang determinasyon sa kanyang mga mata, isang realisasyon ang biglang sumampal sa akin. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay hindi na simpleng paghanga lang. Mas malalim na ito. At natatakot ako. Natatakot ako dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng posibleng eskandalo, gusto kong malaman ang buong katotohanan tungkol sa kanya. Sino ka ba talaga, Oliver Reyes? At ano ang tinatago mo sa likod ng uniforme mong yan at ng mga ngiti mong puno ng hiwaga? Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente. Si Julian, sinuspinde ng 1 linggo. Nabalitaan kong nagwala pa raw ito sa opisina ng hospital director, pero wala siyang nagawa. Malakas ang testimonya laban sa kanya at marami ang nakasaksi. Ako naman, pilit kong ibinalik sa normal ang lahat, pero hindi ko magawa. Ang imahe ni Oliver na duguan ang labi, pero nananatiling kalmado, ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. At si Oliver. Parang walang nangyari. Nandoon pa rin siya sa ospital, nagtatrabaho. May maliit na pasa pa rin sa gilid ng labi niya, pero ang ngiti niya, hindi nawala. Mas lalo akong naguluhan. Sino ba talaga ang taong ito na kayang tiisin ang sakit at pang-aapi ng ganito? Isang gabi hindi na ako nakatiis. Kailangan kong malaman. Kailangan kong makausap si Oliver. Hinintay ko siyang matapos ang shift niya. Nakita ko siyang naglalakad palabas ng ospital, papunta sa sakayan ng jeep. Oliver, tawag ko. Lumingon siya, nagulat nang makita ako. Doss? Anong ginagawa niyo pa po dito? Gabi na ah. Pwede ba tayong mag-usap, tanong ko, diretsahan na. Kahit saglit lang. Nag-aalangan siya, pero tumango rin. Sige po, Doss. Saan po tayo? Kahit saan. Sa may coffee shop na lang siguro sa labas? Pumayag siya. Naglakad kami papunta sa maliit na kapihan malapit sa ospital. Umorder kami ng kape, this time, hindi na barako para sa akin. Kailangan ko ng matino at mahinahong pag-iisip. Nang makaupo kami, hindi agad ako nakapagsalita. Pinagmasdan ko siya. Ang simpleng suot niya, t-shirt at maong pants, ay mas lalong nagpatingkad sa ordinaryo niyang anyo. Pero ang mga mata niya, may kakaibang lalim, parang may mga kwentong hindi pa naisisiwala. Oliver, panimula ko, tungkol doon sa nangyari sa inyo ni Julian. Umiti siya ng tipid. Okay na po yun, Dosi. Nakalimutan ko na nga po eh. Pero ako, hindi, sabi ko. Hindi ko maintindihan, Oliver. Bakit hindi ka lumaban?
Bakit hinayaan mo lang siyang saktan ka? Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga dumadaang sasakyan. Dosi, may mga laban po na hindi kailangang daanin sa dahas. Minsan, ang pinakamagandang panalo ay yung manatili kang tahimik at ipakita mong hindi ka nila kayang ibaba sa level nila. Pero sinaktan ka niya, git ko. Nakita ko. At hindi iyon ang unang beses na binastos ka niya. Tumingin siya sa akin, at sa pagkakataong iyon, nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Isang lungkot na hindi ko pa nakikita dati. Dosi, sa trabaho ko, sanay na po ako sa mga ganyang trato. Hindi lang naman po si Sir Julian ang ganyan. Marami po sila. Pero hindi ibig sabihin noon tama na, sabi ko, nanginginig ang boses. Hindi ka dapat sanayin sa ganyan, Oliver. Tao ka rin, may karapatan ka. Ngumiti na naman siya, pero this time, may halong pait. Salamat po sa pag-aalala, Dosi. Pero iba po kasi ang sitwasyon ko. Anong ibig mong sabihin? Nag-aalangan siyang magsalita. Parang may gusto siyang sabihin, pero pinipigilan niya ang sarili niya. Oliver, please, pakiusap ko. Gusto kong maintindihan. May nararamdaman akong hindi ka lang ordinaryong security guard. May iba pa, di ba? Napabuntong hininga siya. Dosi, ayoko po sanang pag-usapan to, pero siguro, para matigil na rin ang mga tanong sa isip niyo. Huminto siya saglit, tapos tumingin diretso sa mga mata ko. Hindi po talaga ako security guard lang. Natigilan ako. Ano? Dati po akong doktor. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Doktor. Si Oliver, doktor. Paano? Bakit? Doktor ka, ulit ko, hindi makapaniwala. Anong nangyari? Mahabang kwento po, Dosi, sabi niya, umiiwas ng tingin. Pero nagkaroon po ng problema. Isang malaking problema. At kinailangan ko pong tumigil. Pansamantala. Hindi ako makapagsalita. Ang daming tanong na gustong kumawala sa bibig ko. Anong klaseng problema? Bakit siya naging security guard? Bakit niya ito tinatago? Kaya po siguro medyo sanay na ako sa mga masasakit na salita, patuloy niya, parang binabasa ang nasa isip ko. Dahil minsan, yung mga salitang iyon mas masakit pa kaysa sa suntok. Naramdaman ko ang pangingilid ng luha sa mga mata ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa hiya. Ang tagal kong hinusgahan siya base sa uniforme niya, sa trabaho niya. Ang tagal kong pinagdudahan ang kakayahan niya, ang pagkatao niya. Samantalang siya, isang doktor pala. Isang taong dumaan sa mga pagsubok na hindi ko man lang naisip. Oliver, bakit hindi mo sinabi? Tanong ko, halos pabulong na lang. Para saan pa po, Dosi? Umiti siya, pero halatang pilit. Ayoko na pong balikan yung nakaraan. At isa pa, masaya naman po ako sa ginagawa ko ngayon. Nakakatulong pa rin naman po ako, sa ibang paraan nga lang. Pero sayang yung pinag-aralan mo, sabi ko. Hindi naman po nasasayang ang kaalaman, Dosi, sagot niya. Nandyan lang yan, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa ngayon, ito po muna ang kailangan kong gawin. Para sa sarili ko. Para makabawi. Makabawi? Saan? Kanino? Bigla kong naintindihan. Ang pagtulong niya sa mga pasyente, ang mabilis niyang pagkilos sa isihi, ang kaalaman niya tungkol sa kape ko. Lahat yon konektado. Hindi yun simpleng obserbasyon lang ng isang gwardiya. Galing yun sa isang taong may alam, sa isang taong dating nasa posisyon ko. At ang pagtitimpi niya kay Julian? Siguro, dahil alam niyang mas mataas pa rin siya kay Julian, hindi sa posisyon kundi sa pagkatao. Na kahit anong gawin ni Julian, hindi nito kayang sirain ang dignidad na meron siya. Naramdaman ko ang isang kakaibang respeto para kay Oliver. Isang respeto na mas malalim pa sa paghanga. At kasabay nito, naramdaman ko rin ang kirot. Kirot dahil sa mga panahong minata ko siya, kahit sa isip ko lang. Oliver, sabi ko, hinawakan ko ang kamay niya na nakapatong sa mesa. This time, hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Patawarin mo ako. Tumingin siya sa akin, nagtataka. Para saan po, Dos? Sa lahat. Sa mga panahong hinusgahan kita. Sa mga panahong hindi ko nakita kung sino ka talaga. Ngumiti siya, at this time, totoong-totoo na ang ngiti niya.
Yung ngiti na umabot hanggang sa mga mata niya. Wala po yun, Dos. Naiintindihan ko po. Sino nga naman po ang mag-aakalang ang isang hamak na security guard ay dating katulad nyo? May kung anong init ang gumapang sa puso ko. Ang pagpapakumbaba niya, ang pag-intindi niya. Mas lalo ko siyang hinangaan. At mas lalo akong nahulog. Hindi ka hamak, Oliver, sabi ko, hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Huwag mong sabihin yan. Nagkatinginan kami. Sa mga mata niya, nakita ko ang pasasalamat. At sa mga mata ko, sana nakita niya ang pagsisisi ko at ang pagmamahal na nagsisimula ng mamukadkad. Pero kasabay ng bagong tuklas na damdamin na ito, nandoon din ang takot. Ngayong alam ko na ang totoo, mas lalong nanganganib ang kung anuman ang namamagitan sa amin. Hindi na lang ito usapin ng doktor at gwardiya. Usapin na ito ng dalawang taong may mga nakaraan, may mga sikretong maaaring sumira sa lahat. At si Julian? Siguradong hindi pa tapos ang galit niya. Kung malalaman niya ang totoo tungkol kay Oliver, ano kaya ang gagawin niya? Anong gulo pa ang idudulot niya? Ang relasyon naming ito, kung matatawag nga bang relasyon, ay parang isang manipis na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. At hindi ko alam kung kakayanin ko kung mangyari iyon. Umuwi akong gulong-gulo ang isip. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na malinaw, si Oliver Reyes ay hindi lang basta security guard. Siya ay isang misteryo na gusto kong tuklasin, isang sikreto na gusto kong ingatan. At isang tao na handa akong ipaglaban. Ang mga sumunod na araw matapos ang pag-uusap namin ni Oliver ay puno ng kakaibang tensyon. Alam kong alam na niya na alam ko na. May isang hindi nasasabing kasunduan sa pagitan namin, isang sikretong ibinahagi, isang bigat na pinagsasaluhan. Mas naging maingat kami sa aming mga kilos, sa aming mga salita, lalo na kapag nasa paligid si Julian. Si Julian, matapos ang isang linggong suspensyon, ay bumalik sa ospital na parang walang nangyari. Pero alam ko, sa likod ng kanyang mapagmataas na anyo, may kumukulong galit. At ang galit na iyon, nakatutok hindi lang kay Oliver, kundi pati na rin sa akin. Ramdam ko ang mga titig niyang mapanuri, ang mga ngisi niyang mapang-asar. Para bang hinihintay lang niya ang tamang pagkakataon para gumanti. Isang gabi, late na naman akong natapos sa ospital. May isang emergency case na inasikaso ko, isang sanggol na premature. Pagod na pagod ako, gusto ko na lang umuwi at matulog. Habang naglalakad ako sa parking lot papunta sa kotse ko, naramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Lumingon ako pero wala akong nakita. Madilim na kasi at ilan na lang ang mga ilaw na bukas. Kinabahan ako. Binilisan ko ang lakad ko. Nang malapit na ako sa kotse ko, biglang may humila sa braso ko mula sa likod. Napasigaw ako. Huwag kang maingay. Isang pamilyar na boses. Si Julian. Julian. Ano ba? Bitawan mo ako. Sinubukan kong pumiglas, pero mas malakas siya. May takip ang ilong ko ng isang panyo na may kakaibang amoy. Nahihilo ako. Ang huli kong nakita bago ako mawala ng malay ay ang mukha ni Julian, puno ng galit at tagumpay. Nagising ako sa isang madilim na kwarto. Nakatali ang mga kamay at paa ko sa isang upuan. Masakit ang ulo ko. Nasaan ako? Anong nangyayari? Gising ka na pala, Dra. Ramirez. Si Julian. Nakatayo siya sa harap ko, may hawak na isang baso ng alak. Mumingisi siya, yung ngisi niyang nakakakilabot. Julian, pakawalan mo ako, sigaw ko. Anong ginagawa mo? Baliw ka na ba? Tumawa siya. Baliw? Siguro nga, Dra. Ramirez. Baliw na baliw dahil sa inyong dalawa ni Oliver. Anong kinalaman ni Oliver dito? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Anastasia, sabi niya, ginamit ang pangalan ko na mas lalong nagpakilabot sa akin. Alam kong may namamagitan sa inyo ng pesting gwardyang iyon. Akala nyo hindi ko nahahalata? Akala nyo tanga ako? Wala kang pakialam sa amin. May pakialam ako, sigaw niya, ibinato ang baso sa pader. Nagkalat ang bubog. Dahil sa kanya, napahiya ako. Dahil sa kanya, pinag-uusapan ako sa buong ospital. At ikaw? Ikaw na dapat sana ay sa akin, pinili mo pa ang isang hamak na gwardiya. Hindi mo ako pag-aari, Julian. Hindi pa sa ngayon, umisi siya.
Pero magiging akin ka rin. Sa ayaw at sa gusto mo. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang mukha ko. Nandidiri ako. Sinubukan kong ilayo ang mukha ko, pero mas lalo niyang hinigpitan ang hawak. Alam mo ba, Anastasia, bulong niya, matagal na kitang gusto. Simula pa lang, ikaw na ang gusto ko. Pero masyado kang mailap. Masyado kang mataas. Pero ngayon, nandito ka na. Akin ka na. Naramdaman ko ang takot na gumapang sa buong katawan ko. Hindi ito ang Julian na kilala ko, kahit na masama na ang ugali niya dati pa. Iba na siya ngayon. Desperado. Mapanganib. Julian, parang awa mo na, pakiusap ko, nanginginig ang boses. Pakawalan mo na ako. Hindi ito tama. Tama. Tumawa na naman siya. Walang tama o mali sa pag-ibig, Anastasia. At sa gyera. At ito, gyera na to. Habang nagsasalita siya, palingalinga ako sa paligid. Kailangan kong makatakas. Pero paano? Nakatali ako. At siya, mukhang handang gawin ang lahat. Saan kaya ako dinala ni Julian? Isang lumang bodega yata ito, base sa amoy at sa itsura ng paligid. Walang ibang tao. Kami lang dalawa. Nasaan ka, Oliver? Naisip ko. Kailangan kita. Parang narinig ng langit ang panalangin ko. Biglang may malakas na kalabog sa pinto. Napalingon si Julian, gulat. Sino yan? Sigaw niya. Walang sumasagot. Pero maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Oliver. Oliver. Napasigaw ako sa tuwa at sa gulat. Paano niya nalaman? Bitawan mo siya, Julian, sabi ni Oliver, kalmado pero may bigat ang boses. Nakita ko ang galit sa mga mata niya, isang galit na hindi ko pa nakikita dati. Aba, dumating na pala ang knight in shining armor, sarkastikong sabi ni Julian. Paano mo nalaman na nandito kami, ha, gwardiya? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman, sagot ni Oliver. Ang mahalaga, pakawalan mo na si Anastasia. At kung ayaw ko, hamon ni Julian. Kumuha siya ng isang piraso ng kahoy mula sa sahig. Anong gagawin mo? Lalaban ka ba, ha? Ikaw na dating doktor na naging basurero na lang. Natigilan si Oliver. So, alam na rin pala ni Julian. Malamang, nag-imbestiga siya. Oliver Reyes, patuloy ni Julian, ngumingisi. Alam ko na ang lahat tungkol sa'yo. Ang galing mong magtago, no? Pero hindi mo ako maluloko. Alam kong isa kang talunan. Isang doktor na tinanggalan ng lisensya. Hindi sumagot si Oliver. Pero nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Julian, tama na, sigaw ko. Huwag mo siyang saktan. Manahimik ka dyan, Anastasia, bulyaw ni Julian. Hindi pa tayo tapos. Humarap siya ulit kay Oliver. Ano, Oliver? Lalaban ka ba para sa babaeng to? O tatakbo ka na lang tulad ng dati? Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha ni Oliver. Alam kong nasasaktan siya sa mga sinasabi ni Julian. Alam kong binabalikan siya ng mga alaala ng nakaraan. Pero bigla, nagbago ang ekspresyon niya. Nawala ang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng determinasyon. Hindi ako tatakbo, Julian, sabi ni Oliver, matatag ang boses. At hindi ko hahayaang saktan mo pa si Anastasia. Talaga lang, ha? Umisi si Julian. At sumugod siya kay Oliver, hawak ang kahoy. Umiwas si Oliver. Mabilis ang reflexes niya. Hindi na siya yung Oliver na nagpatalo lang kay Julian sa ospital. Iba na siya ngayon. Para siyang isang leon na handang protektahan ang kanyang mahal. Nagpang-abot sila. Si Julian, gamit ang kahoy, sinusubukang tamaan si Oliver. Si Oliver naman, puro iwas lang, naghahanap ng tiyempo. Nakikita ko ang galing niya sa pakikipaglaban. Hindi ito basta-basta. Para siyang sanay. Oliver, mag-ingat ka, sigaw ko. Sa isang iglap, nahawakan ni Oliver ang kamay ni Julian na may hawak na kahoy. Pinilipit niya ito. Napasigaw si Julian sa sakit. Nabitawan niya ang kahoy. Sinuntok ni Oliver si Julian sa sikmura. Napaluhod si Julian, humihingal. Tapos na ba tayo, Julian? Tanong ni Oliver, nakatayo sa harap niya. Hindi sumasagot si Julian. Tumingin lang siya kay Oliver ng masama.
Lumapit si Oliver sa akin. Kinalagan niya ang mga tali ko. Okay ka lang, Anastasia? Tanong niya, hinawakan ang mukha ko, puno ng pag-aalala. Tumango ako, nanginginig pa rin. Salamat, Oliver. Salamat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang init ng katawan niya, ang lakas ng mga braso niya. Sa mga bisig niya, naramdaman kong ligtas ako. Wala kang dapat ipagpasalamat, Anastasia, bulong niya. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Nang kumalas kami sa yakap, nakita naming sinusubukang tumayo ni Julian. May kinuha siya sa bulsa niya. Isang kutsilyo. Hindi pa tayo tapos, Oliver, sigaw ni Julian. At sumugod siya ulit, this time may patalim na. Oliver, sigaw ko, puno ng takot. Pero bago pa man makalapit si Julian kay Oliver, biglang bumukas ulit ang pinto. This time, mga pulis na ang pumasok. Huwag kang kikilos, Julian Delamerst, sigaw ng isang pulis. Arestado ka. Natigilan si Julian. Nabitawan niya ang kutsilyo. Tumingin siya sa paligid, parang hindi makapaniwala. Paano? Si Oliver ang sumagot. Tumawag ako ng tulong bago ako pumunta dito, Julian. Akala mo ba, papasok ako dito nang walang backup? 2 pulis ang lumapit kay Julian at pinusasan siya. May karapatan kang manahimik, di. Habang dinadala si Julian palabas, tumingin siya sa amin ni Oliver. Ang mga mata niya, puno ng galit at pagbabanta. Hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayo. Nang makaalis na sila, naiwan kami ni Oliver sa madilim na bodega. Ang katahimikan, biglang naging nakakabingi. Lumapit ako kay Oliver. Hinawakan ko ang kamay niya. Salamat, ulit ko. Salamat sa lahat. Ngumiti siya. Palagi, Anastasia. Palagi. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagmamahal. Isang pagmamahal na totoo, na handang isugal ang lahat. At sa mga mata ko, alam kong nakita niya rin ang parehong damdamin. Ang gabing iyon, sa gitna ng takot at panganib, isang bagay ang naging malinaw. Ang pag-ibig namin ni Oliver, gaano man ito sinubok, gaano man ito pinilit sirain, ay mas lalong tumibay. At alam kong, simula pa lang ito ng aming laban. Laban para sa aming pag-ibig at laban para sa aming kinabukasan. Ang pag-aresto kay Julian ay naging malaking balita sa ospital. Halo-halong emosyon ang naramdaman ng mga tao, gulat, galit, at para sa ilan, isang lihim na kasiyahan na sa wakas ay napagbayaran na ni Julian ang kanyang mga kasalanan. Ang mga kasong isinampa laban sa kanya ay mabigat, kidnapping, illegal detention, at attempted homicide. Dahil sa impluwensya ng pamilya niya, nakapagpiyansa siya, pero ang reputasyon niya, wasak na. At ang lisensya niya bilang doktor, nanganganib na ring mabawi. Para sa akin, ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip, o mas tamang sabihing, isang bangungot na unti-unti nang naglalaho. Ang takot na naramdaman ko noong gabing iyon ay hindi basta-basta nawala. May mga pagkakataong nagigising ako sa gabi, pawis, naaalala ang mukha ni Julian, ang banta sa kanyang mga mata. Pero sa tuwing mangyayari iyon, may isang tao na laging nandyan para sa akin. Si Oliver. Hindi niya ako iniwan. Pagkatapos ng insidente, mas lalo siyang naging protective sa akin. Palagi siyang tumatawag o nagte-text para kamustahin ako. Kahit na bumalik na siya sa pagiging ordinaryong security guard sa ospital, dahil iyon pa rin ang alam ng karamihan, ang presensya niya ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Isang hapon, nagkita kami sa paborito naming garden sa likod ng ospital. Tahimik. Payapa. Malayo sa gulo ng mundo. Kamusta ka na? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang boses. Okay lang, sagot ko, umiti. Medyo nanginginig pa rin minsan. Pero kakayanin. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng palad niya, parang gamot sa lahat ng takot ko. Huwag kang mag-alala, Anastasia. Hindi na niya tayo guguluhin. Sana nga, Oliver. Sana nga. Nagkaroon ng ilang pagdinig sa kaso ni Julian. Bilang biktima at pangunahing testigo, kinailangan kong humarap sa korte. Mahirap. Masakit. Ang bawat tanong ng abogado ni Julian ay parang mga karayom na tumutusok sa puso ko, pilit na binabalikan ang mga alaala na gusto ko nang ibaon sa limot. Pero sa bawat pagharap ko, nandoon si Oliver, nakaupo sa likuran, tahimik na sumusuporta.
Ang tingin niya, ang ngiti niya, ang nagbibigay sa akin ng lakas. Sa mga panahong iyon, mas lalo naming nakilala ang isa't isa. Nagkwento siya tungkol sa nakaraan niya, kung paano siya naging doktor, at ang malaking problema na nagtulak sa kanya para iwan ang propesyon. Isang pagkakamali raw sa operating room, isang pasyenteng hindi niya naisalba. Hindi raw niya kasalanan, sabi ng investigasyon, pero ang konsensya niya, hindi siya pinatahimik. Kaya't pinili niyang lumayo, magpakumbaba, at maghanap ng ibang paraan para makatulong, at para mapatawad ang sarili niya. Naiintindihan ko siya. Ang bigat ng responsibilidad ng isang doktor, ang sakit ng pagkawala ng isang buhay. Hindi madali. Ako naman, nagkwento rin tungkol sa sarili ko. Sa pamilya ko, sa mga pangarap ko, sa mga takot ko. Sa kanya ko lang naibahagi ang mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa iba. Sa kanya, naramdaman kong ligtas ako para maging ako, si Anastasia, hindi lang si Dra. Ramirez. Alam mo, Oliver, sabi ko sa kanya isang beses, nung una kitang makita, ang tingin ko sa'yo, isa ka lang simpleng gwardiya. Hinusgahan kita. Patawarin mo ako. Ngumiti siya. Naiintindihan kita, Anastasia. Sino ba naman ako para hindi mo husgahan? Pero ang mahalaga, nakita mo kung sino talaga ako, sa kabila ng lahat. Nakita ko, sabi ko. At ang nakita ko minahal ko. Natigilan siya. Tumingin siya sa akin, parang hindi makapaniwala. Anastasia D. Mahal kita, Oliver Reyes, sabi ko, buong puso. Mahal kita, hindi dahil sa kung ano ka dati, o kung ano ka ngayon. Mahal kita dahil sa kung sino ka, matapang, mabait, mapagmahal. At handa akong harapin ang lahat, kasama ka. Nakita ko ang pangingilid ng luha sa mga mata niya. Hinawakan niya ang mukha ko. Mahal na mahal din kita, Anastasia Ramirez. Higit pa sa inaakala mo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano ulit magtiwala, kung paano ulit magmahal. At sa ilalim ng puno sa aming munting hardin, sa gitna ng katahimikan, hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng pagmamahal, ng pasasalamat, ng pangako. Isang halik na nagsasabing, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin, kami pa rin. At kami na hanggang sa huli. Pero ang kwento namin ay hindi pa tapos. Ang pagharap sa katotohanan ay hindi lang tungkol sa amin ni Oliver. Tungkol din ito sa mga taong nasa paligid namin. Ang pamilya ko, noong una, nag-alala. Sino raw itong si Oliver? Bakit daw ako pumatol sa isang security guard? Pero nang makilala nila siya, nang makita nila kung gaano niya ako kamahal at kung gaano ako kasaya sa piling niya, unti-unti nila siyang natanggap. Ang mga kasamahan ko sa ospital. Marami ang nagulat. Marami ang nanghusga. Pero marami rin ang humanga. Nakita nila ang tapang namin ni Oliver, ang pagmamahalan namin na hindi na tinag ng anumang pagsubok. At si Julian? Nahatulan siya. Guilty. Makukulong siya ng ilang taon. Para sa ilan, kulang pa iyon sa ginawa niya. Pero para sa akin, sapat na iyon. Sapat na para malaman niyang hindi lahat ng bagay ay makukuha niya sa dahas o sa pera. Isang araw, dinalaw ko si Oliver sa apartment niya. Maliit lang, simple, pero malinis at maayos. Nakita ko ang mga libro niya, mga medical books, mga nobela, mga tula. Nakita ko ang mga lumang litrato niya, noong bata pa siya, noong graduate siya ng medisina, noong kasama niya ang mga kaibigan niya. Unti-unti, nabubuo ko ang larawan ng Oliver na hindi ko nakilala noon. Handa ka na bang bumalik? Tanong ko sa kanya, habang tinitingnan namin ang diploma niya na nakasabit sa dingding. Ngumiti siya. Hindi ko alam, Anastasia. Siguro, sa tamang panahon. Sa ngayon, masaya ako kung nasaan ako. Masaya ako sa'yo. Niyakap ko siya. Masaya rin ako sa'yo, Oliver. Kahit ano pa ang mangyari, nandito lang ako. Ang pag-ibig namin ni Oliver ay hindi perpekto. Dumaan kami sa maraming pagsubok. Nasaktan. Natakot. Pero sa bawat pagsubok, mas lalo kaming tumatatag. Natutunan naming ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig o sa saya. Tungkol din ito sa pagtanggap, sa pagpapatawad, sa pag-unawa, at sa walang sawang pagsuporta sa isa't isa. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom. Ang takot ay napapalitan na ng pag-asa.
At ang pag-ibig namin ni Oliver, na minsan ay parang isang relasyong nanganganib, ngayon ay isa ng matibay na pundasyon na handa naming pagtayuan ng aming kinabukasan. Ang pagharap sa katotohanan ay masakit, pero kailangan. Dahil sa pagharap na iyon, doon namin natagpuan ang tunay na kalayaan, ang kalayaang magmahal ng walang takot, ng walang pag-aalinlangan. At ang kalayaang iyon ang pinakamahalagang bunga ng lahat ng aming pinagdaanan. Lumipas ang 1 taon. Ang buhay ay nagpatuloy, pero para sa amin ni Oliver, ang bawat araw ay parang bagong simula. Ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng liwanag ng pag-asa at ng init ng aming pagmamahalan. Si Oliver, sa tulong at suporta ko, at ng ilang mga dating kasamahan na naniniwala pa rin sa kanya, ay nagsimulang ayusin ang kanyang lisensya bilang doktor. Hindi naging madali ang proseso. Maraming pagsubok, maraming papeles, maraming pagdinig. Pero sa bawat hakbang, magkasama kami. Hindi siya sumuko at lalong hindi ako sumuko para sa kanya. At isang araw, dumating ang balita na aprobahan na. Si Oliver Reyes ay opisyal nang makakabalik sa pagiging doktor. Ang saya na naramdaman namin ng araw na iyon, hindi kayang tumbasan ng kahit anong salapi. Nagdiwang kami, hindi sa isang magarbo o maingay na paraan, kundi sa simpleng paraan na alam namin, isang tahimik na hapunan sa apartment niya, puno ng tawanan, ng kwentuhan, at ng mga pangarap para sa hinaharap. Hindi ko to magagawa kung wala ka, Anastasia, sabi niya, hawak ang kamay ko, habang nakaupo kami sa maliit niyang balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin. Hindi, Oliver, sagot ko. Magagawa mo to dahil sa sarili mong sikap at determinasyon. Nandito lang ako para sumuporta, para ipaalala sa iyo kung gaano ka kagaling at kung gaano ka kamahal. Ngumiti siya, yung ngiti niyang kayang matunaw ang lahat ng problema ko. Ikaw ang naging lakas ko, Anastasia. Ikaw ang naging inspirasyon ko. At ikaw naman ang naging anghel na tagabantay ko, na naging doktor ng puso ko, pabiro kong sabi, pero mailaman. Hindi nagtagal, nakahanap si Oliver ng trabaho sa isang maliit na community hospital sa probinsya. Hindi kasing prestihiyoso ng Ace Lucas, pero doon daw niya gustong magsimula ulit. Doon, kung saan mas kailangan ang mga doktor na may puso para sa mahihirap. Sumang-ayon ako. Alam kong doon siya magiging masaya. At ako. Nanatili ako sa FU Lucas. Mahal ko ang trabaho ko, mahal ko ang mga batang pasyente ko. Pero ang puso ko, palaging lumilipad papunta sa probinsya, kung nasaan si Oliver. Mahirap ang long-distance relationship. May mga araw na sobrang nami-miss namin ang isa't isa. May mga gabing telepono lang ang aming karamay. Pero sa bawat pagsubok, mas lalo naming pinapatunayan na ang pag-ibig namin ay kayang lagpasan ang anumang distansya. Tuwing may pagkakataon, ako ang dumadalaw sa kanya. Simple lang ang buhay doon. Tahimik. Payapa. Malayo sa ingay at gulo ng syudad. Nakikita ko kung gaano kamahal si Oliver ng mga tao roon. Si Dolphy Oli, ang tawag nila sa kanya. Ang doktor na hindi lang magaling, kundi mabait at laging handang makinig. Isang hapon, habang naglalakad kami sa tabi ng isang palayan, ang araw ay unti-unti nang lumulubog, huminto si Oliver. Humarap siya sa akin. May kinuha siya sa bulsa niya. Isang maliit na kahon. Kinabahan ako. Alam ko na kung ano iyon. Lumuhod siya. Anastasia Ramirez, sabi niya, nanginginig ang boses, pero puno ng pagmamahal ang mga mata. Sa harap ng mga palay na ito, at sa harap ng papalubog na araw, gusto kong itanong sa iyo. Papayag ka bang maging asawa ko? Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang saya. Oliver Reyes, sagot ko. 1,000 beses. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko. Isang simpleng singsing, pero para sa akin, iyon na ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Niyakap niya ako ng mahigpit. At sa gitna ng palayan, sa ilalim ng papalubog na araw, ang aming mga puso ay naging isa. Ang kasal namin ay simple lang din ginanap sa maliit na simbahan sa probinsya, kung saan siya nagtatrabaho. Ang mga bisita, pamilya namin, malalapit na kaibigan, at ang mga taong natulungan ni Oliver sa komunidad. Walang magarbo, walang bongga. Pero puno ng pagmamahal, puno ng saya. Habang naglalakad ako papunta sa altar, nakita ko si Oliver na naghihintay. Ang gwapo niya sa suot niyang barong Tagalog.
Ang mga mata niya, nakatutok lang sa akin, puno ng pagmamahal na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Sa aming mga sumpaan, nangako kami sa isa't isa. Na magmamahalan kami sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa huling hininga. At alam kong ang mga pangakong iyon hindi lang basta salita. Galing iyon sa puso. Pagkatapos ng kasal, nagdesisyon akong lumipat na rin sa probinsya. Hindi naging madali ang iwanan ang Ace Lucas, pero alam kong mas kailangan ako ni Oliver, at mas kailangan ko siya. Nakahanap ako ng trabaho sa parehong community hospital kung saan siya nagtatrabaho. Ngayon, hindi lang kami mag-asawa, kundi magkasama pa sa iisang propesyon, sa iisang misyon. Ang buhay namin ay naging simple pero puno ng kahulugan. Bawat umaga, gigising kami na magkasama. Maghahanda ng almusal, sabay na papasok sa ospital. Magtutulungan sa pag-aalaga sa mga pasyente. At sa gabi, uwi kami sa aming munting tahanan, pagod pero masaya. May mga pagkakataon pa rin na naaalala namin ang mga pinagdaanan namin. Si Julian. Ang takot. Ang sakit. Pero hindi na iyon ang nangingibabaw. Ang nangingibabaw na ngayon ay ang pasasalamat. Pasasalamat dahil sa kabila ng lahat, natagpuan namin ang isa't isa. Natagpuan namin ang tunay na pag-ibig. Isang gabi, habang nakaupo kami sa aming maliit na beranda, pinagmamasdan ang buwan, niyakap ako ni Oliver mula sa likod. Masaya ka ba, Anastasia? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya, umiti. Sobra, Oliver. Sobrang saya. Ikaw ba? Hinalikan niya ako sa noo. Walang kasing saya. Dahil sa'yo, nahanap ko ulit ang sarili ko. Dahil sa'yo, naniwala ulit ako sa pag-ibig. Ang pag-ibig namin ni Oliver ay hindi isang fairy tale. Hindi ito perpekto. May mga pagkakataon na nagkakatampuhan kami, nagkakaiba ng opinyon. Pero sa huli, ang pagmamahal at respeto namin sa isa't isa ang laging nananaig. Natutunan namin na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagtanggap sa mga kapintasan ng bawat isa at sa patuloy na paglago ng magkasama. Ang dating security guard at ang doktora. Sino ang mag-aakalang ang dalawang taong galing sa magkaibang mundo ay magtatagpo at magmamahalan ng ganito? Pero siguro, ganoon talaga ang pag-ibig. Hindi ito namimili ng oras, ng lugar, o ng estado sa buhay. Dumadating ito nang hindi mo inaasahan, sa taong hindi mo inaasahan. At kapag dumating na ito, hahamakin ang lahat, masundan lang. Hawak ang kamay ni Oliver, habang nakatingin kami sa hinaharap, alam kong marami pa kaming pagdadaanan. Pero hindi na ako natatakot. Dahil kasama ko siya. Ang aking Oliver. Ang aking pag-ibig. Ang aking buhay. At sa bawat tibok ng aming mga puso, iisa lang ang sinisigaw. Ito ang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na sinubok ng panahon, pinatatag ng mga pagsubok, at pinagbuklod ng walang hanggang pangako. Isang pag-ibig na mananatili hanggang sa dulo. Una sa lahat, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras, sa inyong walang sawang pagsubaybay, at sa inyong mainit na pagtanggap sa kwento ni na Anastasia at Oliver, mula sa unang kabanata hanggang sa huling pahina. Ang inyong presensya, kahit sa likod lamang ng inyong mga screen, o sa bawat paglipat ng pahina, ang siyang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinulat. Hindi ko maitatanggi ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. May mga pagkakataong napapangiti ako habang sinusulat ang mga kilig moments ni na Anastasia at Oliver. May mga sandaling kumikirot ang dibdib ko sa kanilang mga pinagdaanan. At may mga oras na ako mismo ay napapaisip kung ano ang magiging susunod na hakbang ng mga karakter na aking nilikha. Naging parang tunay na kaibigan ko na sila. Ang kanilang mga tagumpay ay tagumpay ko na rin, at ang kanilang mga pasakit ay pasan ko rin. Ang pinakamasayang bahagi siguro ay noong unti-unti kong nakikita kung paano sila lumago bilang tao, kung paano nila hinarap ang bawat hamon, at kung paano nila natagpuan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa kabila ng lahat. Naging inspirasyon ko sila, at sana, naging inspirasyon din sila sa inyo. Sa likod ng bawat kwento, palaging may mga mensaheng nais iparating. Sa kwento ni na Anastasia at Oliver, nais kong ipabatid na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, sa yaman, o sa kung ano ang tingin ng ibang tao.
Ito ay tungkol sa pagtanggap, sa pag-unawa, at sa pagiging matatag sa kabila ng anumang unos. Nais ko ring ipamalas ang kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon at natututo mula sa mga pagkakamaling iyon. At higit sa lahat, nais kong ipaalala na ang bawat isa sa atin, anuman ang ating pinagdadaanan, ay may karapatang magmahal at mahalin ng tunay. Huwag tayong matakot na buksan ang ating puso at huwag tayong panghinaan ng loob sa paghahanap ng ating sariling kaligayahan. Ngayon, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang inyong naramdaman habang binabasa o pinakikinggan ang kwentong ito? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Sino sa mga karakter ang inyong hinangaan o kinaawaan? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento at ibahagi ang inyong mga karanasan. Ang inyong mga tinig ay mahalaga sa akin. At kung nagustuhan niyo po ang kwento ni na Anastasia at Oliver, sana po ay maibahagi niyo rin ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa iba pang mga mambabasa na maaaring makakuha ng inspirasyon mula rito. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang mga kwento. Naway patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at sa kabutihan ng bawat isa.